Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, at buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, at buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, at buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, at buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, at buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, at buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na
kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kaya
Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo na naman ay magsasama-samang magpupuri sa Panginoon. Sama-samang itataas yung kanyang dakilang pangalan na sa kabila ng problema o pandemya na ating kinakaharap, tayo pa rin ay kanyang inaagapay, tayo pa rin ay kanyang pinangungunahan. Kaya ating papurihan ng Panginoon. Halina, tayo nang magpuri. Halina, tayo nang umahawi ng papuring pagsamba. Alay sa ating
aking sasabihin ang iyong pag-ibig sa akin. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailan pa man. Ikaw ay aking papupurihan, nabilang iyong ngalan. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailan pa man. Ikaw ay aking papupurihan, nabilang iyong ngalan. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailan pa man. Ikaw ay aking papupurihan, nabilang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailan pa man. Ikaw ay aking papupurihan, nabilang iyong ngalan. Nabilang iyong ngalan. Nabilang iyong, nabilang iyong, nabilang iyong ngalan. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, nagsisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan,
Muli po, purihin ang Panginoon Diyos sa araw ng linggong ito. Salamat sa mga awitan, salamat sa mga pag-aalay sa Kanya ng malakas na palakpak at papurit pagsigaw sa kabutihan Niya. Duwak po tayo sa lingguhang panalangin po natin sa sabay-sabay na panambahan natin ito. Dako muna po tayo sa salita ng Diyos sa Psalms 28 verse 1-2. To you I call, O Lord my rock. Do not turn a deaf ear to me. For if you remain silent, I will be like those who have gone down to the pit. Hear my cry for mercy as I call to you for help, as I lift up my hands toward your most holy place. Tayo po ngayon ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay tunay nga pong nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito na iyong muling binuklod ang iyong mga anak. Tunay nga po, Panginoon, we really cherish this moment po, Panginoon, in spite of the situation and the circumstances we are having right now, Panginoon, by the pandemic po, Panginoon. At hindi pwedeng hadlangan ang aming pag-aalay ng papuri, pasasalamat, at pagtangkilik sa iyong pinakadakilang pangalan sa umagang ito po, Panginoon. Sa umagang ito, we fell on our knees with hands spread, whether physical or spiritual, out to the Lord, to you in prayer, O Lord. Aming hangad namin, Lord, na imwestra sa iyo sa umagang ito po, Panginoon. Hindi man namin magampanan physically ang pagluhod o ang paghahayag ng aming papurit pagsamba sa pamamagitan ng aming pagtataas sa mga kamay. Andito naman, Panginoon, ang aming lubos na pagpapakumbaba po, Panginoon, sa iyong paraanan, sa iyong banal na trono po, Panginoon. Pagkilala sa iyong pagiging Diyos at sa amin naman na pagiging makasalanan, nalilinis mo na po at niligtas. Bagamat meron kami mga kasalanan na somehow, O Lord, we are ashamed of it. Lord, we lift you up, we lift them up to you, O Lord, sa umagang ito. At sa mga kasalanan nito, minsan dumarating sa punto, Panginoon, ito na yung maaaring nagiging dahilan kung bakit kami nakakaranas ng mga ganitong mga dilubyo at pagsubok sa pang-araw-araw na hindi lang ang bawat individual, bagkus po, Panginoon, ang buong mundo, O Lord, ay nararanasan. Sa mga kasalanan ito po, Panginoon, which is somehow, sabi nga ni Ezra, which are higher than our heads, and our guilts have reached to the heavens, O Lord. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga kasalanan nito that dahil dito, O Lord, we have been subjected, O Lord, dun sa mga errors ng buhay namin, sa mga errors, O Lord, ng mga decision na ginagawa namin. Ng bawat individual po, Panginoon, ay nagko-contribute, O Lord, sa kapaligiran, sa pangangatawan ng tao, sa kalusugan. Lord, patawarin mo po kami, O Lord. With these sins, O Lord, we entrust to you, O Lord, na ikaw po ang ikaw maglinis. By your grace, O Father, give us a firm place in this earth, O Panginoon. Sa ibabaw ng bundong ito po, Panginoon, tunay ka po, dahil po, Lord, sa iyong biyaya, sa paggagawad ng iyong anak na si Kristo, na napako sa krus ng Kalbaryo, Lord, yan po ang aming pinangahawakan, na naglinis sa aming mga kasalanan. Sa kabila po, Panginoon, ng aming kabuktutan sa pang-araw-araw na pamumuhay, tunay nga po, Lord, that you have not deserted us, O Lord. Even though we are too much attached, O Lord, to sins, even though we are too much, O Lord, nirarationalize namin ang pagiging obedience sa iyo po, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Still you shown us kindness, O Father, and still granting us a new life, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat po to the wall of protection that you have given us every day, O Lord, from the COVID-19 viruses, Panginoon. Salamat po, Panginoon, that ikaw po ang nag-iingat sa amin. And this morning, O Lord, we pray to you, Panginoon, sa nagaganap po, Panginoon, na pandemic sa buong mundo po. Andun po, Lord, ang mga balita na somehow it creates fear on us, O Father. Let this fear be drawn by
the faith that we have in you, O Lord. Matalo ng pananampalataya na meron kami. Pananampalatayang may pagkilala sa iyo bilang Diyos na may hawak ng sitwasyon, na may hawak ng buhay namin. Or even though this is really a dark situation that we are encountering, O Father, na wala pang gamot, na walang bakuna, walang katiyakan, na ang bawat leaders ay nagkakaroon ng mga pagtutunggali, nagkakaroon ng mga payabangan po, Panginoon, nagkakaroon po, Panginoon, ng kompetensya, O Lord. Father in heaven, we entrust to you, Panginoon, dahil meron ka pong, Panginoon, pinangako sa amin na kaliwanagan. Meron kang pinangako sa amin na katagumpayan sa oras na dumating ito, mga sitwasyon na ito na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Lord, we're praying to you, Panginoon, by your mercy, O Father, sa iyo po namin nilalapit ang sitwasyon ng buong mundo po, Panginoon. Pababa po, Lord, sa bawat bansa na namumuno, sa mga kinauukulan po, Panginoon. Lord, touch the heart of these individuals po, Panginoon. Makita po, Panginoon, yung purpose mo po, Panginoon. As we face this battle, O Panginoon, ng bawat isa, tunay nga po, Lord, makita namin yung kabuuan, ang layunin mo po, Panginoon, dito. Na ang pagmamahal mo po ay tunay, hindi lamang po, Panginoon, demonstrated by your embrace, by your loving kindness, bagkus po, Panginoon. It is demonstrated by reforming us, O Father, by reshaping our lives, O Lord. And we truly accept that, O Lord, sa panahon na ito. Meron ka mga bagay-bagay na pinakita sa amin na hindi naman namin kailangan talaga, Panginoon, at dapat lang alisin. Meron kami mga bagay-bagay na hindi naman dapat bigyan ng pag-aalala po, Panginoon. Subalit ang mahalaga, sabi mo nga, ang buhay, ang katawan, yun ang pinakamahalaga, O Lord. Salamat po, Panginoon. But still, O Lord, sa panahon na ito, meron kami nakikitang positibo sa kabila na nakikita naming pagtaas ng numero ng mga nagpa-positive sa virus na ito po, Panginoon. There is still a positive side, O Lord, na pinapakita ka sa amin. Walang iba yun, Panginoon, kundi ikaw po, Panginoon. Ang Diyos that truly who is in control, a God that who is so gracious sa amin, a God who demonstrates His love, O Lord, na hindi pwedeng sukatin ng bawat nilalang po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. May you truly be blessed and give honor, O Lord, ng bawat individual sa pakikinig ng iyong salita po, Panginoon, hanggang sa pagtatapos po ng aming panambahan ngayong araw ng linggo ito. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko.
Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Purihin ang Diyos dahil magkakasama na naman po tayo sa ating pagsamba. Bagaman di tayo magkakatabi, wala tayong sama-samang pagtitipon, pero online, we can worship God together. At bilang pagbati po sa inyo, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, allow me to read to you 1 Peter chapter 5, verses 10 and 11, after which, allow me to pray as well for you all. Ang sabi po rito, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen." Manalangin po tayo. Dakila naming Ama, maraming salamat po sa wala pong putol na pribilehyo na pwede naming enjoy linggo-linggo. Na opo, hindi kami magkakatabi, hindi kami magkakasama sa isang lugar ng pagtitipon. Pero, Panginoon, nandito pa rin po nagkakaisa sa diwa, sa damdamin, para po magalay ng kapurihan sa inyong banal na pangalan. Kalugdan niyo po ito, tanggapin niyo po ito, Ama, at kami po ay mapagpala din, lalo na sa aming pag-uusapan mula sa iyong mga salita. Nananalangin po ko sa aking mga kapatid, tulad ng pahayag ni Pedro dito, sa kabila po ng mga pagtitiis, sabi niya, a little while, at nawa po, Panginoon, magkaroon na rin katapusan ito pong pandemic na to, nang sa gayon ma-enjoy po namin mabuti ang nilayan po ninyo para sa amin. At alay po namin sa inyong kapurihan, ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Konting review lang po, mga kapatid, para sa nagdaang mensahe natin noong linggo. Para kay Juan, ano ang pag-ibig? Kasi nga ay ang ating pamagat ay loving God. Nung nakarang linggo ay hinango natin mula kay Juan. At ngayon po naman, mga kapatid, loving God, Peter says so. Pero review muna tayo. Itong si Juan ay kapatid po ni Santiago at kasama sila doon sa napiling 12 ng mga apostol ng Panginoon, mga anak ito ni Zebedeo. At sabi nga natin noong nakaraan, itong si Juan nagtaglay po ng pribilehiyong mataguri na the disciple whom Jesus loved. At ilang beses po yun na nahayag sa salita ng Panginoon at nasabi natin na nakakabit po doon sa mga mahalagang bahagi ng ministeryo ng ating Panginoon Jesus, lalo na po nung mag-aalay na ng kanyang buhay doon sa krus, ay lagi po nakalagay doon,
the disciple whom Jesus loved. Ang isang parang clue natin sa mga salitang ginamit po, yung sinabi niya, reclining, nakahilig, nakasandal sa ating Panginoon nung sila'y magkakasampung sa Lord's Supper together. At mga kapatid, nakita natin sa pag-aaral natin noong nakaraan, yung paghahayag po ng pagmamahal sa Panginoon, ala Juan, talagang kinusa, ginusto, yung ba tipong gagawin mo ng buong saya, tuloy-tuloy po, walang tugot. Nakita natin yon sa John 14 verse 15. Tapos naikumpara natin doon sa John 13:34, a new command I am giving you. Yung word na new doon, natutuhan po natin, yung pinaka latest among the new na pwedeng consider. Ibig sabihin po, bago ng bago ito. Lagi. At ganun po katindi yung utos na mahalin daw po ang Panginoon. And 1 John 5:3, natutuhan po natin yung pangalawang bahagi nito, sabi niya, and His commands are not burdensome. Hindi po mahirap sundin. At alam niyo, magpapagaan po yan kahit sa dalahin natin itong pandemic na to, mga minamahal. And then we concluded the message last time doon sa pagbibigay natin ng halimbawa sa naging karanasan. Again, hango ito sa sulat ni Juan, yung sa Revelation chapter 2, 1-7. Ang example ng nangyari sa iglesia sa Efeso. Di po ba, sinulat ang Apokalipsis na bilang pangitain po, naka-address sa 7 churches in Asia Minor. At number 1 po doon, yung Ephesus. Naku, ang kalungkutan po na nangyari sa kanila, nadaya po sila. Inakala nila, mas papahalagahan ni Lord yung pagsisilbi, yung paggawa, talagang abala sa mga gawain. Pero higit palang pinapahalagahan yung pagmamahal natin sa Kanya, yung love relationship natin sa Kanya. So nangyari po, mga kapatid, sabi ng Panginoon, alam ko ang ginagawa ninyo. Sobra kayong abala, marami kayong ginagawa. Kinoment niya, pero kinumbik po niya. Sabi niya, pero ito ang isang bagay na wala na sa inyo. You have forsaken your first love. Yung first love, yung sa akin, yung pagmamahal ninyo sa akin. So sabi niya, remember, sabi niya, yung bagay na inyong iniwanan, yung heights na inyong inabot, yung po yung first love nila. Tapos, repent, sabi niya, tigil, bumaling sa kabila na direksyon at do the things you did at first. Yun nga po yung pagmamahal natin sa Kanya. At sabi ng bandang huli po, listen. Listen to obey. Ngayon po, mga kapatid, sa araw na to, ang paghahanguan po naman natin ng pagmamahal kay Lord, halimbawa ni Peter. At alam po ninyo, malungkot din po ito na kalagayan dahil sa gitna po ng failure na nagawa o nangyari kay Pedro, ipinagkaila niya ang Panginoon na kanyang sinusunod. Makita po natin yung kahalagahan ng pagmamahal sa Kanya. So, loving God, even in failure, ika nga po, without defining failure, what it is, let us know kung ano nga po ito from this man, Peter, what failure is. And then, we will know as well what it means to love God. Amen po ba, mga kapatid? Yan po ang ating papaksain. Alam nyo, hindi po naging madali kay Pedro ang bagay na to. Peter learned the hard way what it means to love Jesus Christ as His Master. At kung minsan, ganun din po sa atin. Ipinangangalandakan niya ang kanyang unfailing devotion to the Master more than once. Pinagmamalaki po niya yun. Halimbawa po, tingnan natin, John 13. Punta po tayo sa aklat ni Juan, kabanatang 13, 36-38. Ang sabi po rito, Simon Peter asked Him, Lord, where are you going? Jesus replied, where I am going, you cannot follow now, but you will follow later. Ito po, Peter asked, Lord,
Why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Wow, ha? Ang bigat nitong pahayag ni Pedro na to. Then Jesus answered, will you really lay down your life for me? I tell you the truth, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Yan, naku, magkakasubukan, mga kapatid. And then do sa Matthew 26, verse 33. Ano po naman ang eksena dito? Matthew 26, verse 33. Ito po ang sabi, Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. Ang balasik, ano po, mga kapatid. Pero hanggang salita lang pala. Ikinaila pa rin po niya ang kanyang Panginoon. He acted disobediently, natakot, naumidang dila, nawala ang angas, nagtago, sunod-sunod sa malayo. Yan po nangyari. Hanggang sa ang lahat ay nauwi po sa balik pangingisda. Nirebuke po itong si Pedro ng ating Panginoon na maraming beses. He failed the Lord so miserably. Leader pa ng grupo ng mga apostol. So, kumbaga po tinigpas pa nga po yung tenga ng isang alalay ng chief priest, di po ba? But now, pinatahimik po siya ng pag-aakalang wala na siyang silbi dahil naipagkailan na nga niya ang Panginoon. Guilty sa pagkakaila sa master niya, mahinang klase pala, puro dada lang. He became impatient, waiting for his Lord's appearing. No Holy Spirit yet, so wala pang powerless pa rin po siya. And so he thought, akala niya ganun na lang. Balik na lang sa dati niyang alam na gagawin, pangingisda. Baka sakali dito, sa dati niyang ginagawa, kabisado ng mabuti, kayang-kaya, sumakay ka pa. Kumbaga, kahit nakapikit, baka po mabawi yung kanyang self-confidence. Again, nangisda po itong Pedro na tuli. Dahil sa siya leader, nagsunuran na rin yung ibang mga kasamahan niya. Alalahanin po natin, mga minamahal, ang pagtawag sa kanya ni Lord. Back in Matthew chapter 4, nakarecord po doon paano sila tinawag ng Panginoon. Ang sabi po doon sa Matthew 4, beginning with yung pong talata na naghahayag, sabi po dito sa 21, going on from there, he saw 2 other brothers, James, John, son of Zebedee, and his brother John. Now, bago po yun, doon sa 18 to 20, sabi niya, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw 2 brothers, Simon, called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once, they left their nets and followed him. Isipin niyo po yun. Kasama yung magkapatid na Juan, Santiago, tapos sila ni Pedro at Andres. Tinawag po ng Panginoon. Sabi niya, dating mga fishermen, gagawin niyo mga fishers of men. Abay yung tawag pong yun, mga kapatid, permanente na po yun. Hindi po magbabago na yun. Iniiwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Alam nyo, may sinasabi na po rito. Dito pa lang ang Lord, kahit sa atin ngayon, hinggil sa pagmamahal kay Lord. From Peter's life and ministry, out of his calling, kay Pedro po, mga kapatid, loving God is total commitment, characterized by sacrifice and content with following Christ fully, unreservedly. Yun po yung pagmamahal sa Panginoon sa karanasan ng lalaking ito na si Simon Pedro. Siya nga po pala, may nabasa akong article tungkol sa may mga pwede tayong consider na warning signs sa nangyari po halimbawa kay Peter. How he failed ang kanyang master. Isa-isahin po natin yun. Maaari pong merong ibigay na mensahe sa atin yun. Una po, warning sign. Lack of prayer. Lack of prayer. Turn to Matthew 26.
At mula po sa verse 36, basahin natin, sabi niya rito, Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, Sit here while I go over there and pray. He took Peter and two sons and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay there and keep watch with me. Stay here, and keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, ang sabi po niya, for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Abay mga kapatid, doon sa 40, ang sabi niya, Then he returned to his disciples and found them sleeping. Could you men not keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Talon tayo sa verse 43. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. 45. Then he returned to the disciples and said to them, Are you still sleeping and resting? Look, the hour is near, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. Tingnan niyo po, mga kapatid, yung lack of prayer. Ang nakita ng Panginoon dito, sleeping instead of praying. Meron nga pong nagsabi 7 days without prayer makes 1 week. Pero yung spelling po ng week, W-E-A-K, mahina, panghihina. Spiritually, that is. Ano po, mga kapatid? Kumusta yung ating prayer life? Sa marami nating mga abala tayo sa maraming mga bagay sa gawain ng Panginoon, pero ika nga po, yung oras natin para sa Panginoon, pag-ugnayan sa Kanya in prayer, baka po hindi naingatang mabuti. Dito sa ating Dawn Watch, araw-araw mula Lunes hanggang Sabado, for a while, nung magsimula po yung pandemic, nakat din po yun. Pero hindi tayo mapalagay, mga kapatid ko sa Panginoon. Kasi, kumbaga, yung pinaka-front line ng ating defense or even offense sa pagharap sa pandemic, prayer That's why, after a while, binalik po natin. Sabi ko, balik tayo sa ating Dawn Watch. Nangyari po. And lately, mga kapatid, meron pong linya na nabuo kami, parang ginagawang praktikal na katotohanan sa karanasan ang bagay na to. Ang sabi po namin, unang bagay, bago mga bagay-bagay, prayer. Ulitin ko po, unang bagay, bago mga bagay-bagay, prayer. Minsan napagbabaliktad natin yon. Bagay-bagay muna, iisip tayo ng mga pamamaraan, kung ano mga bagay-bagay na pwede nating magawa. Pero na-miss natin yung una dapat nating gagawin. Una sa lahat, panalangin po. Binulay pa namin, ginamit namin batayan yung isang sulat na, yung aklat ni Warren Wiersbe, pag-aaral sa aklat ng mga gawa tungkol sa kahalagaan ng sama-samang panalangin. Nako, mga kapatid, meron siyang sinulat na libro, if you might be interested, Something Happens When Churches Pray. And you know, this is very much practicable maging sa ating panahon ito, sa ating kinakaharap, mga kapatid ko sa Panginoon, prayer. Dahil na rin po kasi sa, sa bagay nating kinakaharap, hamunin natin ang bawat isa, dumulog po, ulitin ko lang po, unang bagay, bago mga bagay-bagay, prayer. Ikalawa na warning sign mula sa karanasan ni Peter, para po maiwasan yung failure, Peter tried to handle the things of God and a spiritual battle in the flesh. Makatao, makalaman ng pamamaraan, hindi po pwede basta yun. Nandun tayo sa Matthew 26 pa, verses 50 to 56. Ang sabi naman dito,
Then Jesus replied, "Friend, do what you came for." Hinuli na po siya. Then the man stepped forward, seized Jesus, and arrested him. With that, one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. Ayun, si Peter po yun, mga kapatid. Tinigpas niya yung tainga nung alalay nung chief priest. Hindi po laging ganon bagay, mga kapatid. Dahil na rin po kasi sa di mapanalanginin, ayun, nagmagaling. Ako na bahala dito, Lord. I'll fight for you. Kaya ko na to. Parang sinasabi ni Peter na ganon. Seriously though, we can spend a lot of time doing the work of God, but struggle in spending time with the God of the work. Abala tayo sa gawain para sa Kanya, pero yung oras natin nagugugulin kasama Niya, yung problema po. We do ministry in the flesh. We handle opposition, trials in the flesh. Sa pagharap po natin sa pandemic na ito, nasaan po ang Panginoon? Saan natin hinahanap-hanap ang Panginoon? Simply, let us bend down our knees in prayer and meet Him there. Sa new normal, sa ibang paraan ng pag-aaral, halimbawa, sa pagtatrabaho, yung pong, meron pong pagbabago ng mga pamamaraan, mga bagay-bagay, maninibago po tayo. But one of the questions we normally raise, where is God in all this? Sariling diskarte pa rin po ba? Wag naman. Pangatlo po, mga kapatid, na warning sign. Makita pa rin po natin sa karanasan ni Peter, Peter began to follow at a distance. Tingnan niyo yung verses 57 to 58 nitong Matthew 26. Those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest, where the teachers of the law and the elders had assembled. But Peter followed him at a distance, right up to the courtyard of the high priest. He entered and sat down with the guards to see the outcome. Malayo po, may distansya, nagmamatsyag. Bagaman sinasabi nila, yung ibang mga apostol, nagtalilisan sa dilim. Siya lang po sumunod, pero malayo, may agwat, mga kapatid. Merong mensahe doon . Yung pong dating pagnanasa na maging malapit, as in talagang close, nawala na kay Peter. Yes, he followed, but sabi po, at a distance. Pagka nalayo ka kay Lord, posible may madidikitan ka na iba. Sino yon? Yung pong malaking tanong, mga kapatid. So, ang mangyayari po, yung dating godly na mga pamamaraan, hindi na ngayon. Magiging worldly na. Halimbawa na lang. Sino yung madalas mong kachat? Tapos, ano pong pinag-uusapan ninyo? Nauwi na lang yan, flirting with the world, leading us to compromise. Isinusuko na po natin ang ating mga conviction kasi malayo tayo. At doon po, malalagay na tayo doon sa kasabihan, being in the wrong place at the wrong time. Patay kang bata ka. Malungkot. But let us be warned. If this happened to Peter, it can happen to us. To you, to me. At panglima po, mga kapatid, dun sa warning signs, ang sabi, Peter warmed, pinainit po, nagpainit po dahil malamig yung gabi. Peter warmed himself with worldly things. Turn to Mark chapter 14, verse 54. 53, sabi niya, they took Jesus to the high priest, and all the chief priests, elders, and teachers of the law came together. Peter followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. There he sat with the guards and warmed himself at the fire. Giniginaw siya, nalalamigan siya. Walang ibang kundi po yung nandun, may siga doon, paligid po, maraming mga tao. Ayun, sumama po siya doon. Wala nang pagkagusto sa alab
o init ng pakikisama ni Lord mismo. Wala nang pagkagusto dun sa init o alab ng pakikisama ng kanyang kapwa apostol. Ulit po, daw, mga kapatid, pwede pong agawin ng kasiyahang alok ng mundo ang kasiyahang alok ng makadiyos na pamumuhay. At kapag ka nangyari yon, sa kanino man sa atin, labis na ikalulungkot po ng Diyos dahil tulad kay Pedro, mayroong malaki at magandang layunin ng Diyos para sa atin sa pagsusulong ng kanyang programa dito sa sanglibutan. Mga kapatid, if we go back to John 21, makikita natin, Peter failed. But the record did not stop there. Kung doon po natapos ang salaysay ni Juan, hindi po natin malalaman, mga kapatid ko sa Panginoon, nabigyan po ng Panginoon ng pagkakataon na recommission si Peter. Salamat na lang at hindi gayon natapos ang aklat ni Juan. Back in Matthew 4:19, tinawag po ni Lord Jesus si Pedro kasama ng kanyang mga kapwa apostol, iniwan po lahat at sumunod po sa kanya. Magtatapat sa kanya at siya lang po ang pagtatapatan. Sukdang iyalay ang buhay, yung pong ideya ng pagkatawag sa kanya at kanila. That is what love is all about. Especially loving God. Ang sabi nga po ni John MacArthur, sabi niya, biblical love is self-sacrificing, caring commitment which shows itself in seeking the highest good of the one loved. Ang nilalayon po ng pagmamahal ay yung anong pinakamabuti para doon sa kanyang object of love. In this case, God Himself. Magtitiis po yan, magsasakripisyo ng sarili at tatalgan niya kanyang buong buhay para doon. E di 3 taon ang nagdaan mula sa pagkatawag sa kanya at sa kanila. Peter led his fishermen friends back to fishing. Hindi po yan ang plano ng Diyos sa kanila. Leader si Peter. He needs to be restored. Para po, susunod na yung iba. Abay, nainip, nagpadalos-dalos. Ganyan din po ba kaya tayo, mga kapatid? And we see here, at the very core of the issue, mapapersonal na kaugnayan sa Kanya, sa paglilingkod para sa kaharian niya, kaisa sa Kanyang layon sa mundo, ang hinanap ni Lord kay Pedro at sa atin na rin po. Patanong, do you love me more than this? Maliwanag po kay Lord Jesus na kung may mahalagang papel si Peter sa early church, sa pagkapili niya rito, kakailanganin siya'y mapanumbalik, makabangon po sa pagkakadapa at magpapatuloy sa kaugnayan sa Panginoon at sundin yung minamahal niyang Panginoon ng buong buhay. At dapat na madama niya na ikinailan niya ang Panginoon. Kinausap na niyang personal, mga kapatid. Look doon sa pahayag ng Lucas 24:34. Ang sabi po rito, and saying, it is true, the Lord has risen and has appeared to Simon. Kumbaga po, meron ng oras na binigay si Lord kay Peter. Sinolo niya si Peter, kinausap niya. Wala pong detalye sa scriptures kung anong mga napag-usapan lang. Possibly ito nga po. So, kailangan publicly ma-restore, ma-reinstate. Total naman, publicly din ang pag-deny nito kay Lord. At makita rin ng mga ibang alagad para matapat nilang suportahan siya. O ngayon, mga kapatid, eto na po. Let's turn our Bibles to John 21. John 21. At ito yung record, mga kapatid. Ngayon, sa bandang huli po ng John 21, yung reinstatement ni Peter. Let's begin with verse 15. Ang sabi po ng verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter,
Simon, son of John, do you truly love me more than this? Pansinin po ninyo ito, mga kapatid. Simon, son of John, tinawag po siya ni Lord Jesus sa dati niyang pangalan. Kasi nga po, pinalitan ni Lord Jesus from Simon, naging Cephas or Peter ang pangalan niya. Kasi po, lumalabas, mga kapatid, yung sa dati niyang pagkatao, ganun ang kanyang ginawa. So, parang nire-remind na siya ni Lord, yung ginawa mo, gawa ng dati mong kalagayan yan. Simon, son of John. At pagka po umiiral sa atin yung ating dating estilo ng pamumuhay, possibly mapapahamak po tayo. Possibly kukulangin tayo sa paghayag ng pagmamahal natin sa Kanya. Maraming mga pagkakataon po sa mga unang bahagi ng karanasang ito na tinawag po si Pedro na Simon ng ating Panginoon dahil sa kanyang tawagin nating kapalpakan. Then, sabi ng patuloy sa verse 15, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Do you love me more than this? Ang tinutukoy po niya, hindi po yung kapwa niya mga alagad, kasi nagtalilisan na nga po So, wala na rin po. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, do you love me more than yung bangka, yung lambat, yung ibang gamit na pangisda? Kung ano po yung dapat na iniwan na niya, abay binabalikan po, mga kapatid. Ulitin ko lang po. It was a pointed question that went right to the heart of the issue. Ang nangyari po dito, nainip si Peter sa paghihintay sa sinabi ni Lord to show Himself to them. Ayun, bumigay, bumitaw, umayaw na. Ganyan po ba tayo sa ating Panginoon, mga kapatid? He impulsively decided to return to being a fisherman. Doon sa verse 3, ang sabi po ni Peter, I'm going out to fish. Simon Peter told them. And they said, we will go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Tingnan niyo po yung mga kapatid. Sinabi na nga po natin, dito siya magaling. Mababawi yung tapang ng loob, yung tiwala sa sarili, at pati na ang ibang mga kasama. Wala na pong pag-guilty effect. Yan ang akala niya. Nang tawagin sila, Jesus challenged them, Peter and his companions, to permanently abandon their former life and be exclusively devoted to following Him based on their love to their Lord. Ang sagot ni Peter, back sa verse 15, yes, Lord, he said, you know that I love you. You know that I love you. Meron pong interesting wordplay dito, mga kapatid. In the Greek text, yung salitang ginamit po ni Lord Jesus sa love dito, agapao, to love. At tumutukoy po ito doon sa highest love of the will, love that implies total commitment. Peter, painfully aware of his disobedience and failure, felt so guilty to claim that type of love, yung agapao. Parang hindi niya maabot yun. Kinain po niya yung sarili niyang salita. Baliwala yun. Bola-bola lang. Fake news lang. So Peter answered by using the word phileo. Yes, Lord, I phileo you. A less lofty term that signifies affection. He also appealed to the Lord Jesus' omniscience, reminding him, sabi niya, you know that I love you. You know that I love you. Tinanggap po ni Lord ang humble acknowledgement ni Peter that his love was less than he had claimed and Christ deserved. Still, the Lord recommissioned him, preciously saying to him, sabi, tend my lambs. Alagaan mo ang aking mga tupa. Yung word na tend dito, pasture, pakainin, busugin, nasa present tense. Ibig sabihin po nun,
sinimulang gawin at tuloy-tuloy na gagawin. COVID-19 or not, ganun po ang pagkatawag kay Peter. Verse 16, sabi ng verse 16, again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? Ando na naman po ang tanong ng Panginoon, agapao. Ang sagot ni Peter, phileo. Tapos sabi ng Panginoon, take care of my sheep. Yun na po yung pinakakabuuan na gawain ng isang pastol sa kanyang mga alagang tupa. Tandaan po ninyo, dito sa record mga kapatid, mga tupa ng Panginoon, hindi ni Peter. So, yung buhay niya na nakalaan para sa iba, tinatawagan na rin po, ginigising na rin po ang damdamin niya sa bagay na to. And then in verse 17, look at what it says. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Ngayon mga kapatid, dito po sa pangatlong pagkakataon, ang ginamit po ng salita ng Panginoon sa love, Peter or Simon, son of John, do you phileo me? Just as like yung sagot ng unang dalawa ni Peter, yes Lord, you know that I phileo you. Pero tingnan niyo pong patuloy na sabi ng verse 17, Peter was hurt, or sa ibang salin, grieved, because Jesus asked him and the third time. Ang nakalungkot po, nakasakit ng kalooban itong ni Simon. Sabi, iniba ng Panginoon ng kanyang tanong. Ibinaba po ang level. Kung sa agapao, ang sagot ni Peter, phileo, mas mababa. Agapao, phileo. O sabi ng Panginoon kay Simon, phileo tayo, Peter. Talaga ba, mahal mo ko, Peter? Sa kabila ng hanggang dito lang, hanggang phileo ka lang, pero totoo na ba yan? Yan na ba talaga? Wow! Parang yung patak ng pawis sa noo ni Peter sa bahaging ito, talagang gano'n na lang po. Napapunas siya ng kanyang pawis. Masakit po rin yon kay Peter. Implying that his life did not support even that level of love. All he could do was appeal even more strongly to the Lord's omniscience. Sabi niya, Lord, you know all things. You know that I love you. For the third time, mga kapatid ko sa Panginoon, the Lord accepted Peter's recognized failure and imperfection and graciously charged him to care for his flock, saying to him, feed my sheep. Peter's restoration was thus complete. Kung ngayon to nangyari, lalo na sa dinaranas natin, sasabihin po natin, kailangan ni Peter ng therapy. Kailangan ma-process siya. Mayroong mag-mentor sa kanya. Life coach baga. It will take time. But no. The Lord asked him one question, just one question, 3 times. Do you love me? From Peter, we learn, we follow what or who we love. We will serve what or who we love. We will sacrifice for what or who we love. That is loving God, as Peter says so. In closing, buksan po natin sa Mark 16 verse 7 at pansinin po natin ang isang salita rito na magsasabi, ma-encourage po tayo sa bagay na to. But go, tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you. Pansinin niyo po yung and Peter. Sa ibang salin po, especially Peter. Sabihan niyo ang mga alagad, lalo na si Pedro. Alam niyo, si Max Lucado, isang pastor at isang author, tinawag niya ang gospel, according to John particularly, the gospel of the second chance. Yes, Peter failed, but God gave him another chance, the second chance. Alam niyo, sabi ni Max Lucado sa eksenang ito, the gospel of the second chance, this is as if all of heaven watched Peter fall, and it was as if all of heaven wanted to help him back up
again. Another chance is waiting for us all. When and if we fail our God. Sinasabi baga ni Lord sa atin, Kristiyano, tagasunod ni Kristo, pumapalpak ka, pero bibigyan kita ng panibagong pagkakataon. Bumawi ka. Mahalin mo ako ng todo-todo. Manalangin tayo. Ama namin Diyos, sa paalalang yan mula kay Peter, mula sa kanyang karanasan, matutuhan po namin, mula sa pag-amin sa katotohanan, we fail you. Not just once maybe, but many times. But God, we thank you, you give us another and another chance makabawi po. At makita namin, as in Peter's case, we will continually loving you as our God. Dahil minahal mo po kami ng lubos-lubusan. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Tayo po ngayon ay sama-samang lumapit sa ating Diyos bilang pagtatapos sa atin pong pananambahan sa araw na ito. Let's pray. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabutihan po ninyo. Inibig niyo po kami sa kabila ng kami hindi karapat-dapat. At nais din po ninyo na ibigin namin kayo. Katulad po kay Pedro, ang inyong pagtatanong sa amin ngayon, iniibig ka ba namin? Panginoon, humihingi kami ng tawad sa mga bagay na nagagawa namin na para bang wala kaming pag-ibig sa inyo. Humihingi kami ng tawad sa amin pong mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. And Lord, salamat sa kabutihan po ninyo. Katulad ni Pedro, binibigyan nyo kami ng pagkakataon, ng opportunity para maipakita rin namin ang aming pagmamahal sa inyo. Totoo nga po, hindi namin kayo kayang talunin sa pagmamahal. Napakadakila ng pag-ibig ninyo. Lord, let us be able to express our love to you sa pang-araw-araw naming buhay. Sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, sa amin pong pag-ibig sa aming kapwa, sa amin pong paglilingkod sa inyo, at patuloy na ituro po ninyo sa amin, Panginoon, kung papaano po ninyo gusto na mai-express namin ang pagmamahal namin sa inyo. We love you, Lord. At ito po nawa ay hindi lamang sa bibig namin, kundi nagmumula sa aming puso at maipapahayag sa amin pong pamumuhay. Ang buhay, nakitang-kita yung pagmamahal namin sa inyo. We love you, Lord. We praise you. We worship you. At dalangin namin, nabigyang kaluguran, nabigyang kasiyahan namin kayo, Panginoon, sa aming pagsamba at sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag siya sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan, maging sa kabila ng maraming kaguluhan at alalahanin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.